Madam Bibos, Magmura. balita ko, magbe-birthday si Bongbong Marcos. Ano ang regalo mo? Yan. Ano, lagayan ng cocaine. Para kasi pito yung pulis sa family ko. Sa totoo lang, pito. Yung iba doon na naipadala is kaibigan nila. Yung iba, ayaw talaga. Gusto nang umuwi. Kasi hindi raw nila maramdaman na pulis sila. Oo. Totoo naman. Ibaboy sila eh. Pagbungkali ka ba naman ng lupa, pakiramdam mo pulis ka, ang feeling mo niya construction worker siya. Minero, di ba? Tapos parang ramdam nila na mali yung ginagawa nila. Mali naman talaga eh. O, di ba? Tapos sino bang nag-training ka ng combat? Sabi, paniniwala ka ba na nahuli ka na o sabi? Hindi siya talaga nahuli. Iabalos sa Sa Cotabato siya galing. Ever since alam ng administrasyon, alam nyo kung nasaan si Kibuloy. Hindi lang kayo makapasok kung nasan siya kasi bawal yung lugar na yun na pasukin. So ang ginawa nyo, hinostage nyo ang KOJC, pinahirapan nyo yung mga member ng KOJC na alam nyo hindi matatanggap ni Pastor Kibuloy na ginaganon yung kanyang mga Pero ma'am, missionaries. Maski ako, kunyari ako si Kibuloy, tapos may pamilya ako, yung pamilya ko hinostage, kinakawawa, lalabas ako for my family. Diba? Hindi ko intindi, wala akong pakialam sa sarili ko, lalo na kung may edad na rin lang naman ako at ilang araw na lang yung ititigil ko dito sa mundo. Pero grabe naman, sakto yung pinadala, di ba? Overkill na yun eh. pero ang sabi niya ni Yung si Tangang Diwata, hindi niya alam na sumuko na si... Hoy! Hindi! Oo, hindi niya alam. Hindi alam, nalaman niya lang sa Facebook. Hindi Diwata. Hindi naman tanga. Hindi alam ni Diwata. Itim na duwende. hindi nag-uusap daw eh, nag-uusap daw sa Sa lahat ng diwata sa impyerno itong ang bobo. Pero mo naloka ako, nalaman niya sa Facebook lang na sumuko na Pero pala. napapulaan na ng boss mo dati. Nasabi niya, pag sumuko dapat si BBM, pupunta sa police o si judge, hindi daw doon sa area na yun na susuko. Hindi niya alam ba na sumuko si BBM? Ay, si Pastor Kibuloy sa kay General Yes. Ano, before pa lang meron ng usapan niya, nakikipag-usap na yung mga matataas na tao ng KOJC na gusto sumuko ni Atty. Kibuloy, pero kay Pastor Kibuloy, pero ayaw niya kay Diwata. Ayaw sa police kasi sigurado. Napunta yung 10 million. Binigay pa rin daw. Binigay sa PNP. Hindi, nasa news ah. Okay. Binigay pa rin daw sa PNP, bahala sila. Dapat yung bigay nila sa KOJC, ipagawa nila yung mga sinira nila. Kasi dating damage claim. Para dagsan pa ng kaso si Tatay Digo Tambak. kay Avalos. Kasi nga, nguwi siya ng Sige. Alam mo kasi ang sinama yun sa ombudsman sigurado. Nakakaloka, no? Sobra at ang gulo-gulo. Papasok pa sa Sige, kuya, kasi dito kakain mo yan. Madam Bibos, Magmura. balita ko, magbe-birthday si Bongbong Marcos. Ano ang regalo mo? Yan. Ano, lagayan ng cocaine. Para hindi naman halatang cocaine nasa loob. Yung medyo may kulay. Ay, alam niyo naman, di ba kinikwento kayo, galing ako sa pagbe-drugs. O kaya yung sing-sing, tapos may lamang cocaine sa loob. Tapos, di ba, para ng ganyan. hindi tatalikod kahit nag-i-speech siya, tatalikod lang siya. Buksan niya lang yung ano, tapos kaganon. Akala ko ganyan na ganyan, nakaspit siya ganyan na ganyan. Hindi kasi dati, yung mga kasama ko sa Japan, may mga ganyan, mga nagko-cocaine din, mga class A na hostess sila. Nasa sing-sing lang, tapos kinakaskas lang nila sa ganyan. Kaya yun ang iniregalo ko sa kanya, baka kay Lisa yung sing-sing, kay ano yung ano. Pero lagyan mo tawas. Tawas ang nasa loob. Eto na, inilipat na raw ang ating pastor sa Quezon City Jail. No! Nasa Quezon City Jail na siya. Ayan. So pwede na siyang galawin doon. Ang nakakaloka, si Alice Guo nasa Krami. Ang bata-bata pa. Yung matanda, lalagay nila sa Quezon City Jail. 70 plus na rin naman. Pero na yata ang arrangement kaya kay Alice ko, kakanta na kahit anong request na kanta eh. Eh, yun naman na eksena, hindi naman yan susuko, hindi naman yan talaga nahuli, sumuko yan. Babe, sunduin pa ng jet. Meron niyang usapan na Arrangement. lahat naman yan, revenge nila kay Tatay Digong. Yung ginagawa nila ngayon, kung iisipin nyo, huwag tayo magpakatanga ha. Oo. Lahat yan. Ginurgur dati ni Tatay Digong ang mainstream media, ginagantihan siya kayo.
Nag-apply si Bongbong Marcos sa kanya as Secretary of Department of Ni-reject. Agriculture, ni-reject. Sinabihan siya ni Tatay Digong na Bangag. weak, Bangag. nagbabangag. Ilang congressman ang kinurdur din ni Tatay Digong ng mga buwaya. Ngayon, ayaw nilang mapabalik ni isa sa mga Duterte. Kaya ang binubulgur nila para ma-impeach ay si VP Sara. Pero may pronouncement sa ID ngayon. Naku! Drama lang. Bakit? January. Kung gusto niyang gumalaw, noon pa siya gumalaw. Pinaghintay niya pang maging ganito yung eksena. Alam niya naman na nagdodroga yung kapatid niya. Sa kanya galing yung informasyon. Paano yun, mami, kung sakasakaling gumalaw siya, baka madamay siya, kaya hindi siya gumalaw, ganun ba yun? Talagang madadamay siya. At syempre, sinasabi nga natin na blood is thicker than water. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Double cross pa na siya. Pero kasi once, lagi ko nga sinasabi, kapag ikaw tumakbo kang politician at naupo ka, nalukluk ka, ang family mo ay hindi na first priority mo. Ang first priority mo ay ang Pilipino, yung constituents mo. Tama. Diba? Kaya ka tumakbo para paglingkuran ng taong bayan, hindi para paglingkuran yung pamilya mo at hindi para pagtakpan yung baho ng pamilya nyo. Correct. Yan ang totoong politicians at totoong gustong tumulong sa bayan. Diba? Bakit sila tumakbo? Katulad ng 740 hectares din sa Ilocos. Hawaii. Gusto na naman nilang mapunta sa kanila. O, Ay, nag-decide na sa hindi binigay. O, kaya sila tumakbo para makuha yung mga frozen assets nila sa ibang bansa. Eh, mamamatay na rin lang naman kayo. Bakit kailangan nyo pa ng kayamanan? Ay, paano yung mga... Yung bang tatay mo, may nagawa ba yung kayamanan nyo? Na-revive ba yung buhay niya? Hindi naman. Kung di pa dahil kay Tatay Digong, hindi pa yung magkakaroon sa tibingan ng mga bayani. Ay, sabi niya yung pera, yung mga descendant nila. Descendant niya yung mukha niya. Yung mga alipores na sa baba. Naku, tatay. Mas marami tayong nagugutom dito. Tignan nyo nga. Ilan sa ilang araw na pag rally ng tagaliwasan ng tagaliwasang Bonifacio, ilang homeless po ang napakain namin. Tumaba na nga eh. Diba? Eh, nakita ko dyan, nililikod na ng hangin. Sa sobrang kapayatan, linisipad ng hangin ngayon, hindi nakabataba na, ganito na katakyo. Saka isa pa, nakakatulong din tayo. Dahil naging malinis dito. At yung mga nagtitinda, diba? Nabibili mga paninda nila. Hindi, sa totoo lang, malaking tulong sa mga homeless. Yung pumipila sila at hindi po namin pinagdamutan ng mga homeless dito. Hindi kami alta-alta, dear Pebbles, hi dear, yung mga ganun-ganun, walang ganun. Sabi mo dun mga Ma'am Pebbles, kaya doon na-into na yung mananagot sa pagkain at pangbayad. Hindi po kami mauubusan ng pangkain. Dahil... Maraming bigas galing kay Romualdez. Tama. Marami supply. Meron kayong 5,000 pesos at 5 kilong bugas. Akala ko si Willie Reveal yun. Bigyan ng jacket yan. Pero hindi niya pera yun, di ba? Hindi niya yung pera. Hindi mo pera yan. Eh, pinuking na ni VP Sara kung sino lang ang makahawak ng pera sa Saldico and Tambalos-los. O, di ba? Anong karapatan mo na hawakan yung pera ng ng bayan? At pinababayaan mo naman, Bongbong. Hindi mo pera yan. God, Hindi mo pera yan. nabuhay na lang kayo sa pagnanakaw. Talaga. Kanina napadaan ako sa Congress pala yun. Tapos sabi ko sa Grab driver, hindi sabi sa Grab, Kuya, diyan ba sinuting yung money days? Ay, hindi Congress po yan. Ay, sorry, akala ko yun. Yung mga nakawa ng pera. Hindi ata sila sinikot ni... Congress pala yun. Ni Sara sa hearing eh. Mami, thank you so much. Okay. Punta kayo sa EDSA Friday group. Nandun kami sa EDSA sa Friday. Saan tayo doon naman sa trades? Yes! Kasi may bakod na. Oo, hinarangan na nila. Ay, Pebbles, may nagtatanong, dati mo daw bang kaibigan si Lisa? Yes, yes. Yes daw, yes. Silang dalawa. Kita mo, ako lang sa Kasi TV yung vlogger na pinasalamatan niya sa Thanksgiving niya. Ang binanggit niya na pangalan sa lahat na nag-vlog ha, RJ Nieto and Pebbles, kunanan lang.
Dati ko silang kaibigan pero kasi sinabi ko sa kanila na once na may nakita akong kabulukan, hindi tayo pwedeng maging magkaibigan, babarahin ko kayo. Kaya ngayon, lumalaban ako. Pwede akong umarte na wala akong nakikita para mayaman din ako ngayon, di ba? Pero